Ngayon, tayo po ay talakayin natin o pagsalu-saluhan natin. Pag-usapan natin itong buhay ni Haring Solomon. Buksan po natin ang aklat po ng awit. Dito po sa aklat ng awit 127. Ito po ay may talatang 1. Ito po ang pagkasabi. Ang sabi po rito, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumising ang bantay. Ano ang ibig sabihin po dito, mga kaibigan? Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. So, parang ang lalim, parang hirap intindihin. Pero ang sabi po ng talata, kahit anong konkreto, kahit anong tibay, kahit gaano kalaki yung bahay na itatayo po natin, pero kung hindi natin kasama ang Diyos, hindi natin sinama ang Diyos sa ating mga plano, sa ating mga panukala, sabi ko rito, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ano pa? Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Kahit paikutan pa natin yan ng mga live wire, mga kuryente, kahit lagyan pa natin yan ng mga katakot-takot na mga gwardiya, lagyan pa natin yan ng mga katakot-takot na mga aso na yan, para magbantay lamang. Pero ang sabi ko rito, kung wala ang Diyos, kung hindi natin kasama ang Diyos, kung hindi natin kasama ang Diyos na naninirahan sa bahay na yan, papasukin pa rin yan ang magnanakaw. So walang silbi. Kahit gising yung mga bantay na yan. Pagkaganda, ang sabi ng talata. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Alam po ninyo, may mga mag-asawa, stable ang kanilang mga hanap buhay. Yung lalaki, magandang trabaho. Yung babae, busy sa trabaho. Walang panahon sa pamilya. Ano ang nangyayari? Stable sa trabaho, maganda ang mga hanap buhay, ang negosyo, pero hindi kalaunan, gumuho, bumagsak, o wasak ang tahanan. Bakit? Sapagkat ang kanilang pundasyon ay hindi ang ating Panginoon. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Kahit lagyan natin ng isang batalyon, kahit kukuha tayo ng mga ilang security guard, bantayan natin dyan, araw at gabi, may mga aso, kung ano-ano ang ilalagay natin dyan. Pero kung wala ang Diyos na siyang magbabantay, walang silbi ang lahat niya. Hindi tayo ligtas. Ganon din, kahit konkreto, kahit marble ang mga sangkap ng bahay natin, ilang palapag yan, lalaki ng mga bakal ang ilalagay natin dyan. Pero kung hindi natin sinama ang Diyos sa pagplano, sa pagtayo, walang silbi, walang kwenta. Babagsak, guguho ang isang bahay.
So, ganun din dito. Titingnan natin. Pag-aralan natin o pag-usapan natin ang buhay po ni Haring Solomon. Si Haring Solomon ay hinahanap niya yung tunay, yung genuine na happiness. The secret of genuine happiness. Ito ang hinahanap ni Haring Solomon. Natagpuan kayo ni Haring Solomon? Yung tunay, yung pure, yung genuine o genuine. Yung sekreto ng tunay na kaligayahan. Ito kaya ay natagpuan ni Haring Solomon, mga kaibigan. Sabi po rito, King Solomon searched for genuine happiness. Hinanap ni Haring Solomon ang tunay, yung genuine na kaligayahan. Minsan tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa genuine, uring. Kahit butas-butas na, basta Levi's. Kasi ang hinahabol natin ay uring o genuine. So si Haring Solomon, ang sabi po rito, hinanap niya ang tunay, yung genuine na kaligayahan o happiness. Nasumpungan kaya ni Haring Solomon? Tunghayan po natin. Ang sabi po rito, una, hinanap ni Haring Solomon yung tunay na karunungan. Natagpuan ni Haring Solomon. Dito, titingnan natin, basahin po natin ang 1 Hari 3, 9 hanggang 13. Ang sabi po rito, walang sino mang magiging kagaya kay Haring Solomon pagdating sa karunungan at kayamanan. Ano ba? Dito sa 1 Hari 4:30, at ito ay may talatang 31 hanggang 31. Sabi po rito, si Solomon ay mas matalino o pinakamatalino sa lahat ng mga kalalakihan. At sa 1 Hari 3:16 hanggang 27, kung basahin po natin, si Solomon, meron po siyang tinatawag na wise decision and judgment. Kung pag-aralan natin, kung basahin po natin yung tagpo, yung kwento, di ba, merong dalawang nanay ng anak. Pero nung isang babae ay nakita niya yung kanyang anak ay patay, kinuha niya yung anak, yung katabi niyang babae, pinalitan niya, ipinagpalit niya. Ngayon, yung isang babae nagreklamo kay Haring Solomon. So, ang ginawa ni Haring Solomon, sapagkat siya ay mahusay, marunong, matalino, meron siyang mahusay magdesisyon at maghatol. So, ang ginawa niya, pinagharap niya ang dalawang nanay at ang sabi niya, para matuldukan natin yung isyong ito, para matapos na, para malaman natin kung sino ang tunay na nagmamay-ari sa batang ito, ang sabi ni Haring Solomon sa kanyang alipin, akin na yung tabak. Yung ispading, ispading ba tawag doon? Talibong. Sabi niya, akin na. Sabi ng dalawang nanay, ano ang gagawin mo? Sabi ng tunay na nanay. Sabi niya, para hindi kayo magtatalo-talo, hindi kayo mag-away, ang gagawin natin, akin na yung anak, yung bata na buhay. Hatiin natin at hatiin din yung dalawa. So kung ikaw ang tunay na nanay, payag ka kaya sa magiging desisyon
wais na desisyon ni Haring Solomon? Hindi. Sapagkat alam mo, hindi mo kayang tingnan at hindi mo kayang gawin sa iyong pinakamamahal na anak. So sabi ng tunay na nanay, di bali na, ibigay mo na lang sa kanya basta manatili lamang buhay ang aking anak. Nakikita po natin yung taktika. Meron siyang wais na desisyon at judgment o paghatol. So anong hatol ni Haring Solomon? Ngayon, nalaman ko na kung sino ang tunay na nanay, akin na yung bata. At ibinigay sa tunay na nanay. So si Haring Solomon, natagpuan niya yung tunay na karunungan. Walang kagaya niya pagdating sa karunungan. At siya ang pinakamahusay, wais, pinakamatalino sa lahat ng mga tao sa ayon sa 1 Hari 4:30 hanggang 31. Ano ba? Dito po sa 1 Hari 4, talatang 32, at siya ay nagsalita ng 3,000 kawikaan. Kaya ba natin? Si Haring Solomon, kaya niyang magsalita ng 3,000 wika. Tayo, yung alam natin, yung sarili lamang nating buhay. Siguro may mga tao man na halos lahat alam, pero hindi kayang pantayan yung karunungan, yung katalinuhan ni Haring Solomon. At siya ay nagsalita ng 3,000 kawikaan at ang kanyang mga awit ay 1,005. Grabe. Hindi lang pala siya nagsasalita ng maraming wika, kundi siya din pala ay umaawit. No? At ang kanyang mga awit ay 1,005. Ano ito? 1,005? 1,005? So, ganun karami. So, mga aawit din pala si Haring Solomon. At ito ay naabot at nakamta ni Haring Solomon. Ang lahat ng mga bagay. Ano pa? Dito tayo. Tapos tayong pagdating sa wisdom. Dito naman sa riches, honor, and pleasure. Kayamanan, karangalan, at kaligayahan. 1 Hari 3, talatang 13, ang sabi ko rito, pansinin po natin, nung sabi ni Haring Solomon, Panginoon, bigyan mo ako ng kaalaman sapagkat hindi ko kayang pamunuan ang inyong napakalaking bayan. Sabi ni Haring Solomon. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Ibinigay kapwa yung kayamanan at karangalan. At ang sabi pa, kung basahin po natin, wala naging kagaya kay Solomon pagdating sa kayamanan at karunungan, katalinuhan sa kapanahunan niya. Ano ba? Ang sabi sa Ecclesiastes 2, talatang 10, ang sabi, anumang nanasain niya ng kanyang mga mata ay hindi po niya ipinagkait. Hindi niya ito ipinagkait sa kanyang sarili. Kung ano ang meron siya, inirigalo niya sa kanyang sarili. Ibinibigay niya sa kanyang sarili. Ano man ang kanyang nasain, gusto niyang bumili ng kung ano. Kung sa panahon natin siguro ngayon, kapag tayo ay milyonaryo, si Solomon, ay baka kung gusto niyang bumili ng mamahaling sasakyan, nabibili niya. Gusto niya magpatayo ng mga mamahaling mga tahanan, nagagawa niya. Ang lahat, ang sabi ko ito, anuman ang kanyang nasain ng kanyang mga mata, hindi niya ito pinagkait. In-enjoy niya. Binigyan niya ng kasiyahan, kaligayahan ng kanyang sarili.
Ganun ang buhay ni Haring Solomon, mga kaibigan. Ano ba? Ang sabi sa Ecclesiastes 2, talatang 3, pagdating sa alak, pag gusto niyang uminom, inom. Ha? I give myself to wine. Hindi niya pinagkait. Ano ba ang mga mamahaling alak ngayon, mga kapatid? Hindi ako masyadong familiar yan. Ang alam ko lang ay gin. Pero alam ko, may mga mamahaling mga inumin. So siguro, ito naman siguro ay narating o naabot o nakamtan din ni Haring Solomon. Ecclesiastes 2, talatang 4, meron siyang tinatawag na magnificent houses, gardens, all kinds of fruits and trees. Meron siyang hardin ng Eden. Diba? Doon sa kanyang palasyo, doon sa kanyang kaharian, sa loob mismo, meron siya magagarang, magnificent houses, gardens. May mga taniman siya na mga prutas, gulay, kung ano-ano. Napakaganda, napakasarap ang buhay ni Haring Solomon. Ang lahat. Diba? Ang sabi ng awit, kung kamtan mo man ang mundo at ang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan. Diba? Lahat naabot ni Haring Solomon, nakamta ni Haring Solomon ang lahat ng mga bagay. At ito ay ibinigay niya, hindi niya ipinagkait sa kanyang sarili. Magnificent houses, gagandang mga mansion, mga bahay, at sa loob mismo mayroong tinatawag na gardens, all kinds of fruit and trees. So kumpleto, parang hardin ng Eden. Sarap mabuhay. Ano ba? Ecclesiastes 2, talatang 6, meron siyang mga swimming pools, mga kapatid. Akala ko yung swimming pools ay panahon lamang natin ngayon. So kung basahin natin ang Ecclesiastes 2, talatang 6, meron siyang mga paliliguan, swimming pools. Ano pa? Sa Ecclesiastes 2, talatang 7, meron siyang selected servant at meron din siyang mga piling mga servant o mga lingkod, at ganoon din meron siyang mga malalaking pag-aari ng mga kahayupan, mga baka, tupa, mga kambing, kung ano-ano, meron si Haring Solomon. Sa 8, yung ginto, meron siyang silver, gold, at meron siyang mga awit na kasama yung mga iba't ibang klaseng mga musical instrument. Kay Haring Solomon ang lahat. Si Haring Solomon, hindi lamang matalino, mayaman, ang karangalan, kaligayahan na sa kanya. Pagkain, sapagkat binanggit natin kanina na mayroon siyang tinatawag na piling mga lingkod o mga alite. Sa 1 Hari 4, talatang 22, masabi ko rito, mayroon siyang yung konsumo po ni Haring Solomon, yung kinukonsumo po niyang mga pagkain o bigas, yung trigo, ay halos umaabot po ng 450 kakaban o sako araw-araw. Ganun karami. Kaya ba nating pantayan si Haring Solomon? Sa 1 Hari 4, talatang 23, ito po yung mga kinakatay, yung ginagawa nilang
siguro kinakatay ito, inuulam nila. So meron siyang 30 ka mga baka at 100 mga tupa o ano pa. Ganon kayaman, ganon kabungga si Haring Solomon. Ano pa? Yan. Kaya nating pantayan ito. Ha? Ang sabi po dito sa 1 Hari 11, talatang 3, meron siyang 700 na legal na asawa. At meron siyang 300, ang tawag natin dito, mistresses o yung kabit, babae. So kabuuan, meron siyang 1,000. Wow! Ang sarap ng buhay ni Haring Solomon. Hindi natin kayang abutin yung naabot ni Haring Solomon. Katalinuhan, kayamanan, karangalan, kaligayahan na kay Haring Solomon. Meron bang may tao ba sa panahon natin ngayon o sa history o sa kasaysayan ng ating sanlibutan? Meron bang tao na napantayan ang naabot ni Haring Solomon? Siguro wala pa. Meron siyang 300 meron siyang 700 na asawa. Paano niya kayang gagawin? At meron siyang 300 kabit o babae o mistresses. 1,000 lang. Marahil masasabi natin ang sarap ng buhay ni Haring Solomon. Marahil ganun din ang nararamdaman ni Haring Solomon. Pero ano ang konklusyon ni Haring Solomon? Ano ang konklusyon ni Haring Solomon? Sabi niya sa Ecclesiastes 2, talatang 10, at anumang minasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kagalakan sapagkat nagagalak ang aking puso dahil sa lahat kong gawain. At ito ang aking bahagi na mula sa lahat kong gawain. Dahil sa kanyang lahat, kayamanan, ginto, pila, lahat ng mga pag-aari, nasa kay Haring Solomon ang lahat. Kaya sabi niya, hindi niya ipinagkait sa kanyang sarili. Binigyan naman niya ng kasiyahan, regalo, ang kanyang sarili, mga kapatid, mga kaibigan. Pero anong konklusyon niya? Sa talatang 11, nang magkagayoy, binasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Ang sabi ng awit, makamtan na daw natin ang lahat ng yaman, ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Pero kung walang Diyos sa ating buhay, natin, walang pita, walang saysay. Ang sabi ni Haring Solomon, nang magkagayoy, binasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gawain na aking pinagsikapang gawin, pinaghirapan. Pero ang problema, mga kapatid, mga kaibigan, hindi na malaya ni Haring Solomon yung mga bagay na kanyang pinagsikapang abutin. Ito pala ang nagsisilbing daan upang unti-unting lalayo sa pamilya ng ating Panginoon.
yung mga bagay na pinagsikapan niyang abutin, yung mga bagay na pinagsikapan niyang makamtan. Hindi na malaya ni Haring Solomon, ito pala ay unti-unti o nagsisilbing mitsa ng kanyang paglayo o pagkalugod sa Diyos. Walang kabuluhan. Anong sabi ng ating binasa kanina? Mga awit, 127, talatang 1. Kahit anong tibay, kahit anong konkreto, kung wala ang Diyos, kung hindi kasama ang Diyos sa ating mga plano, sa ating mga panukala sa buhay, kung wala ang Diyos sa tahanan ito, guguho o babagsak ang bahay. Kahit lagyan natin ng isang batalyon ng mga gwardiya, security, katakot-takot ng mga bantay ang ilalagay natin, kung ang Diyos mismo ang siyang hindi magbabantay, mag-iingat, walang silbi, walang kwento. Ito ang naranasan ni Haring Solomon. Yung inaakala niyang tunay na kaligayahan ay nasa kanya, naabot, nakamta niya na, pero hindi pala ito ang tunay na kaligayahan. Yung genuine, yung tunay na kaligayahan, hindi pala ito. Minsan kasi ang iniisip natin, ang magpapaligaya lamang sa atin yung mga bagay na nakikita natin sa sarili. Hindi pala ito ang tunay na kaligayahan. Ano pa? Ano sabi ni Haring Solomon? Kanyang konklusyon? Ecclesiastes 2, talatang 23, anumang gawain ng tao ay maglululot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makakatulog sa pag-isip, ito man ay walang kabuluhan. Tama. Akala po ba ninyo yung mga mayayaman, mahimbing ang kanilang pagtulog? Mas mapalad pa nga tayo, maswerte pa nga tayo na ganito lang yung ating kalagayan. Simpleng buhay. Nakakakain tayo, ang lahat ng ating pangailangan, ito ay binigay sa atin ng Panginoon, sapat, hindi nagkulang. Yung ating mga anak nakapag-aral, hindi tayo binigyan ng karamdaman. Sa ating pagtulog tayo ay panatag, mahimbing, tahimik, sapagkat alam natin, kasama natin ang Diyos. Pero si Haring Solomon sabi niya, anumang gawain ng tao ay maglululot sa kanya ng balisa at hinanakit. Bakit hinanakit? Sino ngayon ang nagpapautang sa inyo? Minsan nagdulot ito ng hinanakit. Tinulungan na natin, pangangailangan niya. Pero sa panahon na kailangan natin, hindi na natin matagpuan, hindi na natin makikita, iniiwasan na tayo. Nagdulot lang ng hinanakit. Ganon din ang naranasan ni Haring Solomon. May mga gabi pang hindi siya makakatulog. Kakaisip, ano kaya mangyari? Baka mamaya masunog yung bangko. Baka mamaya pasukin yung aking mga negosyo. So, iniisip natin yan. Iniisip ng mga negosyante yan kung paano nila palaguin ang kanilang negosyo. At iniisip din nila kung sakali man na ito ay bumagsak, paano nila ibabangon muli. At yung mga kanilang naipundar, mga kapatid, mga kaibigan, yung kanilang mga ari-arian, iniisip din nila yan. Ano kaya gagawin natin? Baka mamaya ay lukuhin tayo ng ating mga partner sa negosyo. Yung mga kasama natin sa hanap buhay. So, mas maswerte, mas mapalad pa nga tayo na simple lang yung ating buhay. Nakakatulong tayo ng mahimbing. Ang sabi sa talatang 2, sa Ecclesiastes 2, talatang 25, sabi niya sa kanyang konklusyon, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang sino. Sapagkat hindi ito ang tunay na kaligayahan, mga kapatid, mga kaibigan. Akala natin ito ang nagbibigay sa atin ng kaligayahan.
Akala natin kapag maabot natin ang lahat ng bagay, masaya na tayo. Pero sabi ni Hari Solomon, na-realize niya, unti-unti, nakikita niya yung katotohanan. Sabi niya, mas maganda pa yung una. Mas okay pa yung dati kong buhay. Sa ngayon, meron akong 10 babae, 1,000 babae. Meron akong lahat, ang lahat ng lahat ay nasa akin. Karunungan, kayamanan, katalinuhan, karangyaan nasa akin. So sabi niya, hindi pala ako masaya, malungkot. Nararamdaman niya yung kalungkutan sapagkat hindi niya kasama ang Diyos. Kaya sabi niya sa talatang 5, kung wala ang Diyos, walang kasiyahan ang tao. Kilala po ba ninyo ito? Meron po isang kilalang tao, dati siyang baksingero, o ngayon ay isang baksingero pa rin. At ngayon ay isang senador. Sino ito? Si Senador Manny Pacquiao. Anong sabi ni Manny Pacquiao? Meron siyang pahayag. Kahit anong tagumpay mo sa buhay mo, if you don't have God in your life, you are nothing. Kahit anong tagumpay mo sa buhay mo, ang lahat ito nakamta niya. Manny Pacquiao. Natuto siyang magsugal. Hanggang dumating sa punto na mayroong isang babae nagreklamo na ito ika-anak namin ni Manny Pacquiao. Lahat. Pero nung si Manny Pacquiao ay nakilala niya ang ating Panginoon, ang sabi niya, kahit anong tagumpay mo sa buhay mo, if you don't have God in your life, you are nothing. Balikan natin ang ating conclusion bago tayo magtapos. Ang sabi ko rito, binasa natin kanina sa awit 127, talatang 1, ang sabi, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. So kahit anong tibay, anong konkreto, kahit napakalaking bahay ang itatayo po natin, kung hindi natin kasama ang Diyos, kung hindi natin kasama sa panukala natin ang Panginoon, kung hindi natin isama ang Diyos na manirahan sa tahanan natin, babagsak ito. Kahit lagyan natin ng katakot-takot na mga bantay o gwardiya, kung ang Diyos ang hindi magbabantay, mag-iingat, walang kabuluhan ang mga nagsisigaw. Sumulit, maraming salamat sa inyo pagsusubaybay at sa inyong oras na ibigay sa atin.